Yan, magandang araw mga kapanyero, welcome back po sa ating channel. Nandito tayo ngayon sa farm. Dito, nandito tayo sa karsada, nasa harapan lang tayo. Yan, may konting snow pa. Pero sa mga nakikita ko mga kapanyero sa loob, medyo wala namang linisin. Walang mga tinangay na mga black plastic, walang kalat. Pero yung mga nabinbin nating mga trabaho, andyan pa. Yung mga hindi nating natapos. Dahil nga tinamad na ako nung nakaraan taon dahil napakalamig na, biglang lamig kasi nung nakaraang taon na ginagawa ko tong harapan natin. So tinamad na tayo. Itutuloy na lang natin ngayong season tong entrance natin na to. Ayan, pero sa nakikita ko sa loob, medyo putik pa. Medyo basa-basa pa yung loob. Ayan, ito yung mga kahoy natin, nandiyan pa. Ayan pa. Ang importante mga kapanyero, nakikita ko na buhay yung mga halaman. Ayan, mga magaganda yung tubo ng pine tree natin dito sa pinaka-entrance natin. Yan ang pinaka-importante, di ba? Sa pag-garden naman, ang importante halaman. Tsaka yung lock natin mga kapanyero intact, walang senyales na pumasok. Ayan, dito muna tayo sa dito tayo sa labas. Pero napakalinis nung labas natin. Siguro nito mga nakaraang araw, nag na ang government dito. Kinayod na tong mga bato kasi rito pagka magi-snow na, napakaraming bato dito. Pero ngayon makikita nyo ang linis. Ayan, patag na patag siya. Napasyal tayo. Ito, welcome po sa ating farm, di ba? Ayan. Ang saya naman, para excited ako maggagalaw ngayon dito. Dahil nga ang dami nating mga nasa isip na project ngayong season na to, na sana matapos, magkaroon tayo ng budget, magkaroon tayo ng, kasi hindi rin biro na magkaroon ng farm dito sa sa Canada, di ba? Yan, ito nyo naman, summer na ang ating kapitbahay, di ba? Kita mo? Simula na mga kapanyero. Tsaka yung kapitbahay natin doon, di ba dalawa na yan. Nung una ito pa lang, meron na uling isang bahay doon sa isang dulo na nakatiran na rin. Nakita ko na nag-aayos na sila noon. Dumaan tayo rito sa karsada, doon tayo galing kanina, di ba? Na nag-aayos na rin sila, tapos nakabukas yung bintana nila. Nakita ko na meron na silang mga gamit doon na maaring dito na rin sila nakatira. Tapos nagdagdag na sila ng mga ibang gamit, na dalawa na yung sasakyan, meron pa silang camper doon sa kabila. So ilan na yung kapitbahay natin doon, di ba? Noong una ito lang ang kapitbahay natin. Ito, di ba, nabanggit ko rin to sa isang video natin na Pilipina ang may-ari dito sa pinaka-side na to. Kaya nga kapag nagkakaingay tayo pagka-camping dito, itong mismong katabi natin hindi nagre-reklamo kasi kabayan natin, naiintindihan niya kung anong ingay ang mga Pilipino, di ba? Ang mga nagre-reklamo sa atin, etong side na to. Ito. Yan, di ba? Itong side na to. Kung makikita nyo. Yan, bumalik na naman yung nakamotor mga kapanyero. Ito, summer na, di ba? Ayan, kung makikita nyo rito. Ayan, nakita nyo yung ating motor. Ayan. Mga senyales dito mga kapanyero, meron ding may malaking grupo dito na nakikita ko rito na lahat nakamotor, tapos matatanda na sila. Siguro yun yung ito yung organization na nakikita ko na to sa mga TV, sa mga magazine kasi yung jacket nila talagang may tatak. Kilala sila rito, tsaka kilala sa US yung tatak na yun. Marami dito na hindi natin alam kung may mga nakasukbit na bakal sa tagiliran sa mga motor nila. Tapos yung mga sasakyan, yung mga motor nila, mga Harley Davidson, talagang magagandang motor. Doon sila tumatambay, may tambayan sila rito. Pupuntahan din natin yan, machachambahan din natin yan na makapunta tayo doon sa restaurant na tinatambayan nila, para ma-share ko rin sa inyo kung anong klaseng grupo yon. Madalas ko yung makita na pagka
kumakain ako doon sa restaurant na yun na malapit dito. Malapit doon sa Ceba Beach. Walking distance lang din na doon sa pinaka area ng lake na pinuntahan natin. Nakapag-video na rin ako noon dito, pero i-share ko ulit sa inyo sa mga susunod na video natin yung lugar na yun. Ay, ang sarap naman ng pakiramdam natin. Magmumuni-muni tayo rito pagka meron kang ganitong farm sa Canada o sa kahit saang farm. Kung meron kang ganitong klaseng farm kahit saan lugar, makapagmuni-muni ka, umupo-upo ka lang dyan, magkape-kape ka, nakakawala talaga ng pagod. Lalo pa kung halimbawa na talagang hilig nyo yung farming, yan, ito ang pinakamagandang libangan dito sa Canada. Dahil alam nyo naman na sa dito puro trabaho, yun naman ang lagi nating sinasabi, di ba? Pero kailangan din naman meron tayong pagkakalibangan pagka summer, hindi yung puro trabaho. Yung iba kasi mga kapanyero, ang hilig naman nila travel, di ba? Ang hilig nila mag-shopping, ang ibang hilig nila mag-fishing, ganun eh. Pero ako kung ako mga kapanyero, ang talagang gusto ko farming, di ba? Ito. I-share ko na rin sa inyo, di ba mga kapanyero, na meron tayong talagang farm sa Pilipinas pero nabenta. Iulitin ko lang din to, na i-share ko na lang din to na nabenta. So inilipat ko lang dito, inilipat ko lang din dito sa Canada yung farm natin sa Pilipinas. Kung mababalikan nyo yung mga una nating video ko, ano na yung naging itsura nung farm natin sa Pilipinas, kasi nga nabenta, napasyalan natin yan, umuwi tayo, talagang binalikan namin yung lugar na yun kasi may mga natira pa na mga Deladico farm din sa Pilipinas. Pero yung area namin na pagmamayari namin, nabenta. Yun yung talagang history ng Deladico farm, di ba? Yan. Ang pinakamaganda mga kapanyero, itong mga pine tree natin na to eh. Dito ako natutuwa kasi buhay. Maganda yung pagka-green nila, 'di ba? Hindi sila naninilaw. Pero yung ibang area doon, medyo tagilid. May mga nakita ko na naninilaw, nagba-brown. Pero sana makasurvive. Pero ito, dadagdagan pa rin natin yung doon sa area na yun, sa kapitbahay natin. Magdadagdag tayo ng mga pine tree. Hahanap tayo kung saan tayo makakakuha, 'di ba? Sa pagpunta natin dito mga kapanyero, hindi lang naman pagpapasyal, di ba? Pagdadala rin ng mga gamit, di ba? Kung i-share ko na rin sa inyo kung ano ang laman ng ating likuran, nakita nyo yan? Ito, hindi ako nakapag-video ng mga nakaraang araw. Hindi na ako nakapag-share sa inyo sa Edmonton kung ano yung mga nangyayari doon, di ba? Yung mga ginagawa natin. Ito yung mga ginagawa ko doon. Makikita nyo yung screen na to. Yan. Ilalagay natin to sa mga halaman kasi nung huling punta ko rito, nag-check ako ng mga tanim natin. Maraming kagat ng daga. O hindi ko alam kung anong klaseng hayop yon, o kung anong klaseng hindi ko alam kung anong klaseng hayop yung kumakagat, kasi marami siyang kain sa pinakakatawan ng mga tanim natin. So naisipan ko na gumawa nito para ilagay, para maproteksyonan yung ating mga halaman. Ito, share ko na lang rin sa inyo mga kapanyero. Nakapaglagay na rin tayo nito sa mga una nating dito. Ayan, parang ganito mga kapanyero. Ayan o. Ayan yung harapan. Ito, buhay ito Ito, ganito. Maglalagay tayong ganito. Ito, nakita nyo, wala, di ba? Pero may tanim to. Ayan ito yung tanim natin. Maliliit pa siya. Pero wala siyang cover. So lalagyan natin to ng saklob para maproteksyonan yung mga pagkakain doon sa mga halaman natin. Ayan, tulad nito. Ayan Ito natumba. Yan, lagay natin. Malalaman natin malalaman natin kasi kung buhay yung mga halaman natin mga bandang May pa.
sa isang buwan pagka naglabasan yung mga dahon. Pagka naglabasan na yung mga dahon yan, sigurado yan, mga buhay na, di ba? Yun yung pinakamasayang time na makikita nyo pagka nagpa-farming kayo. Kasi buhay yung mga halaman, di ba? Sa ngayon, hindi pa natin alam kung ilan yung nakasurvive, kung ilan yung papalitan natin. Pero nung nakaraan taon, nag-ready ako ng seedling nga pala. Share ko rin sa inyo sa mga susunod nating mga video kung ano yung mga kung saan nagsimula yung mga tanim natin. Na alam niyo naman, di ba? Nabanggit ko rin to sa mga dati nating video na lahat ng halaman dito itinatanim muna sa Edmonton, tapos pinauugat galing sa mga buto, galing sa mga park lang, na nangunguha lang ako sa mga park dahil nga alam niyo naman na sobrang mahal ang halaman dito. Lalo pa sa mga landscaping, napakamahal talaga. Hindi rin biro. Kasi nung mga unang-unang tanim ko rito, bumibili ko online, bumibili ko sa mga nursery. Talagang natalo ako talaga sa mga unang tanim. So nag-isip ako noon na manguha ng mga boto pagka summer. Tapos itinanim ko lang muna, ipinunla ko sa Edmonton. Nakasurvive, tumubo, saka ko inilipat dito. Kumbaga inano ko muna itinanim ko muna sa individual na mga paso niya. I-share ko rin yan pagdating na summer kasi may mga punla tayo ngayon doon. Kasi alam ko mga kapanyero, sa nakita ko kasi nung October, November, ang daming kagat talaga ng mga halaman natin. Gagawa uli ako nito marami sa Edmonton. Kung makikita niyo mga plastic na yan yung pang cover natin sa ugat para mag-moist yung ilalim. Na-share ko naman sa inyo to, di ba? Itong kung saan ang gagaling tong mga black plastic na yan, inipon ko yan. Ito yung mga garbage, ito yung mga sa paleta dami sa warehouse. So ayan, maraming salamat nga pala sa kay Bonnie, di ba? Siya yung pinag-aanohan ko na alam niya na nag-iipon akong ganyan. Kaysa itapon ng warehouse, iniipon ko yung ganito. Tapos inuuwi ko araw-araw, nakakakuha ko ng isa, dalawa, hanggang sa buong winter yon. Wala akong ginawa kundi maghanap lang ng mga ganyan, di ba? Kaya ayan. Kaya ito mga kapanyero, itong entrance natin na to, kung makikita nyo yung napakatataas na to, di ba? Ayan halos magkakasabay lang yan, yung harapan na yan. Pero nung nag-cover tayo nito ng ganito, yung ilalim nito black plastic yan, yung ilalim nito. Hindi ko akalain na biglang tataas ng ganyan. Yan, na-share ko rin sa inyo yan, buong harapan na yan, sabay-sabay kong itinanim yan. Pero ito lang ang lumaki. Yung mga kaiba hindi siya kagad naglakihan, pero mga buhay. Pero nung nakita ko na naglagay tayo ng black plastic na to sa ilalim, nag-cover tayo, biglang taas niya, pati yan yung mga yan. Kaya nga naisipan ko na mag-ipon uli ng mga plastic na yan para maglagay uli tayo, magko-cover tayo, lalakihan na natin para sigurado na buhay, di ba? Sa ngayon hindi pa rin tayo makakapasok sa sasakyan kasi basa pa yung loob, masyado pang malambot. Kumbaga yung pinakadaanan natin na yan, putik na putik pa yan. Kaya nga unti-unti na lang natin na ipapasok yung mga dala natin na to. Kung makita nyo, yan, ang lamig pa rin dito. Hindi pa rin nakakatamad pa rin maggagawa rito ngayon dahil nga napakalamig pa, masakit pa sa balat yung simoy ng hangin dito. Kaya hindi pa rin ako makakagalaw. Ibababa lang natin tong mga gamit na to, ire-ready lang natin. Wala tayong gagawin dito ngayon buong linggong na to, hanggang sa isang linggo, kundi dala lang tayo ng dala ng gamit. Bibili tayo ng mga kahoy, bibili tayo ng mga mulch, mga bato, preparasyon para sa mga project natin. Kasi nakalista na yung mga sunod-sunod na gagawin natin, na sana hindi tayo ma-delay yung sa mga gagawin natin para dire-diretso. Tsaka nga pala meron pa tayong atraso dito sa kapitbahay natin na to kasi merong may dalawang noon bibili sana ako ng chainsaw kasi merong bumagsak na malaking kahoy sa kanila
'di ba? Na-share ko rin naman sa inyo na itong lugar na to, pagmamay-ari pa natin to, 'di ba? Yung mga puno na 'yan, malayo pa yung ano niyan, yung pinaka boundary line natin. So merong dalawang kahoy na punong kahoy na pine tree bumagsak sa kanila, hindi ko pa rin nalilinis. So may atraso pa ako rito eh. Baka, pero may mga tao, pero Pilipina naman yun nandyan, naiintindihan na naman niya yun. Ay nako, yan mga kapanyero, na-share ko lang sa inyo. Nandito tayo, welcome po sa Deladinco Farm. Yan, pero dito lang muna pero hanggang dito lang tayo sa labas. Yun yung mga kapitbahay natin dun mga kapanyero, abalang abala yun. Mga naggagawaan na rin, mga naglalabasan na rin sila ng ano, ng mga project nila. Pero itong kabila natin, ang bilis ng pagkakagawa nila ng bahay kasi may budget to. Dahil nga, to na-share ko lang to ng kapitbahay natin na to, galing ito sa Yellowknife, napakalayo rito sa lugar na to, tapos dito sila nag for good na. Yan ang mabilis. Nag-aano sila, yung sa kabila nagbabakod pala sila rito. Yun, binabakuran nila yung ano, yung property line nila. Kasi dalawa may-ari niyan. Nung unang-una ko, 'di ba? Nung unang-una kong punta rito, yan, tatlong property, tatlong parsela yan eh. Yan. Yan, kaya yan, mga kapanyero, magbababa na ako ng gamit para makaalis na rin tayo rito kasi napakalamig na, lumalamig pa rin, di ba? Hindi pa tayo makakagawa rito. Kung bago ka lang sa ating channel, huwag nyo naman kalimutang mag-subscribe. Pakipindot naman na ating subscribe button para makasubaybayan nyo ang simula na ng development na naman natin ng Deladinco Farm. Maraming salamat. Hanggang sa muli.